our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. Okay, so magandang gabi muli sa ating lahat. Ito po muli si Pastor Lek Katampungan. Bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. At harinawa ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito at sa inyong pakikinig sa akin pong pagtuturo. So magandang gabi sa ating lahat, sa nasaan man kayo naroon at nakikinig ng aking pagtalakay. Ito ay patungkol sa stages of departing of the Holy Ghost. So yung antas, mga hakbang or antas o estado ng hiwalay ng banal na espiritu sa isang tao, na napakahalaga po ito mga kapatid, na ito ay ating maalaman para malaman ninyo mga kapatid kung hanggang saan hahantong ang isang taong iniwanan ng Espiritu Santo. Sa madaling salita ay wala na pong kaligtasan. So noong nakaraan mga kapatid ay ating tinalakay yun pong purpose of tongues. May kinalaman din po yung mga kapatid sa ating pong kaligtasan. So, akin lang munang pansamantalang babalikan ay kung paano natin matatanggap ang banal na espiritu sa pamamagitan po mga kapatid, na ito po ay hinihingi. Katulad po ng sinabi sa Lucas 11:13, bagamat kayo ay masasama, ay ibinibigay ninyo sa inyong mga anak kung ano man ang kanilang hingin. Gaano pa kaya ang ating Diyos Ama sa langit na hindi magbibigay ng banal na espiritu sa mga nagsisihingi sa Kanya. So, ang tao magkakaroon ng banal na espiritu, ito'y kanyang hinihingi na may kasama pong pananampalataya. Sabi po sa Aklat ng Santiago 1:6, humingi siyang mayroong pananampalataya. So, yun po mga kapatid ang mga gabay upang ang isang tao ay mapuspos po ng banal na espiritu. Hingin niya sa Diyos sapagkat ito po ay ibinibigay at hingin niya po itong may pananampalataya. At ngayon mga kapatid, doon sa mga tao na mapuspos ng banal na espiritu ay para po sa kanila, at doon naman sa mga tao na hindi pa po nakakatanggap ng Espiritu Santo ay pakinggan niyo po ito mga kapatid, para kung ito inyong matanggap na ay magkaroon po kayo ng tamang gabay kung paano niyo po mga kapatid iingatan ang banal na espiritu na kung ito inyong pong matanggap. So mga kapatid, uunahin pa natin mga kapatid ano yung unang stage o unang baitang. Wala naman po talaga itong mga kapatid na masabi natin na talagang number 1, number 2, number 3. Pero akin lang po ito mga kapatid nilagyan ng stages para
meron pong proseso na maipakita natin kung paano po mga kapatid humihiwalay ang banal na espiritu sa isang tao. So humihiwalay siya, meron pong mga nagiging proseso sa kanya pong pagkahiwalay. Ang una po mga kapatid, yun pong tinatawag na grieving. Sa grieving po mga kapatid, kung atin pong babasahin, ito po ang sinabi ng Biblia sa Ephesians chapter 4 verse 30. Ito po ay para doon sa mga tao na puspos na po ng Espiritu Santo. And in the book of Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So meron po mga kapatid nangyayaring pipighati sa isang tao na napuspos na po ng banal na espiritu, ay sinabi ng Biblia, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So mga kapatid, doon sa mga tao na napuspos ng banal na espiritu, ay ito po mga kapatid ay nagkakaroon ng kapighatian sa kadahilanan po mga kapatid, walang iba kundi iyon pong kasalanan. Kasalanan mga kapatid ang nagiging dahilan kung bakit po napipighati ang banal na espiritu. Kung atin po mga kapatid babasahin ang aklat po ng Isaiah chapter 63, makikisuyo po ako kay Brother Rasha na i-highlights po yung ating pong mga versikulo sa kakulangan ko po ng laptop. Hindi po ako makagawa ng presentation, ano? So maraming salamat Brother Rasha, no? Ito po mga kapatid ang nagiging dahilan kung bakit po napipighati ang Espiritu Santo. Isaiah chapter 63 verse 10. But they rebelled and vexed his Holy Spirit, therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them. Ngunit sila'y nangaghimagsik at namanglaw ang kanyang banal na espiritu, kaya't siya ay naging kaaway nila at siya rin naman ay siya rin ang nakipaglaban sa kanila. So yung espiritu po ng rebellion ay isa sa mga dahilan kung bakit po mga kapatid ang Espiritu Santo o ang banal na espiritu ay napipighati. Katulad po mga kapatid ng bayang Israel na sila po ay nagrebelde sa Diyos. Ito po ay nagdulot ng matinding kapighatian mga kapatid sa Espiritu Santo. Kaya nga po mga kapatid sa Ephesians chapter 4 verse 30, sabi po ni Apostol Pablo, huwag po natin pipighatiin sa pamamagitan po mga kapatid ng paghihimagsik. O kung ikaw ay patuloy kang nakakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos mga kapatid, ay madarama mo ang matinding kapighatian, madarama mo na ang banal na espiritu ay napipighati. So yan po mga kapatid, once na matapos kang mapuspos ng banal na espiritu, ito iyong iniingatan sapagkat ito mga kapatid ang tanda ng iyong kaligtasan. Kaya sa pamamagitan po ng ating pong pag-iingat ay huwag po natin itong pipighatiin patungkol sa mga bagay na hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Katulad po ng bayang Israel, sila po ay nagrebelde sa Diyos. Kaya po mga kapatid, ang Espiritu Santo ay nagkaroon ng kapighatian. So lahat po mga kapatid ng kasalanan na ito'y ayaw ng Diyos kapag ito'y ating ginagawa, bagamat ikay puspos ng banal na Espiritu, ay nakakagawa ka ng mga bagay na ito, yan po mga kapatid ay nagdudulot na matinding kapighatian sa banal na Espiritu. So ang ikalawa po niya mga kapatid, kung siya'y napipighati na, hindi naman po siya kaagad-agad umaalis. So kaya nga po mga kapatid, there are stages of departing of the Holy Ghost. Meron po mga kapatid, so proseso, no? May mga hakbang. Ang ikalawa po niya mga kapatid, kung patuloy natin pong pinipighati, ay yan po mga kapatid ay mauwi sa quenching, yung pong pagpapatay po ng ningas. Quenching mga kapatid ay ito po ang sinabi ng Biblia sa 1 Thessalonians 5 verse 19. Ito po ang sabi ng Biblia, quench not this spirit. Huwag ninyong patayin ang ningas ng espiritu.
Si Apostol Pablo po mga kapatid ang nagsabi. So ito po mga kapatid, after ng grieving ay kasunod po niyan mga kapatid ay quenching, pagpatay po mga kapatid. So hindi po mga kapatid, Diyos ang gumagawa nito. Hindi po kakulangan ng Diyos. Hindi po kakulangan ng Espiritu Santo. Kundi ito'y kakulangan ng tao mga kapatid na puspos ng banal na Espiritu. Kasi sabi na Biblia, quench not, huwag din yung patayin. So mga kapatid, binibigyan din dito na ang tao mismo ang gumagawa ng sarili niyang dahilan upang mga kapatid, ang ningas ng banal na Espiritu ay mapatay. Mga kapatid, ang Espiritu Santo ay inihalin tulad ng Biblia or nirepresent mga kapatid ng maraming mga bagay. Katulad po mga kapatid ng ang banal na Espiritu ay inihalin tulad po mga kapatid sa langis. Yan, nung panahon po mga kapatid, hallelujah, ni Haring Saul, nung siya po ay binuhusan po ng langis mga kapatid, sa unang Samuel 16:13, kung atin pong babasahin, sa unang Samuel mga kapatid 16:13 atin pong babasahin, bilang ang Espiritu Santo mga kapatid ay nagrepresent sa langis, ito pang sabi, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. So ngayon mga kapatid, ang Espiritu Santo ay nirepresent mga kapatid bilang isang langis. No? Sa hallelujah, sa Lucas chapter 4 verse 18, ito po ang nakasulat, chapter 4 verse 18. Okay. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Okay. So, muli mga kapatid, ang Espiritu Santo na nagrepresent mga kapatid bilang isang langis. Ito po mga kapatid ang ipinahid doon mga kapatid sa bugtong na anak. Kaya po siya mga kapatid ay tinawag the Anointed One sa pamamagitan po mga kapatid ng langis ng Espiritu Santo na taglay-taglay po mga kapatid ng bugtong na anak. Ito rin po mga kapatid ay inahalin tulad po mga kapatid sa apoy. Ang Espiritu Santo ay inahalin tulad sa apoy mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag ninyo patayin ang ningas. So mga kapatid, napakalinaw, ang Espiritu Santo mga kapatid ay inahalin tulad sa apoy, na ito po mga kapatid ay nagniningas. Sa Acts 2:4 mga kapatid, napakalinaw niyan, ay meron pong nagpakita mga kapatid sa kanya dilang kawangis ng apoy nung sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. Amen. At ito rin mga kapatid ay katulad din ng kalapati. Nung si Kristo po ay nabautismuhan mga kapatid sa Mateo 3:16. So medyo mahaba kasi ito mga kapatid. So kino-compress ko lang yung oras natin para mapagkasya natin. So sa Matthew 3 verse 16 ay ang Espiritu ng Diyos mga kapatid ay bumababang tulad ng gaya ng kalapati. At sa huli mga kapatid, sa Juan 7:38-39, ito naman mga kapatid ay inihalin tulad sa isang sariwang tubig. Amen na kung sino man ang sabi ng Panginoong Hesus, kung sino man ang nauuhaw, ay ating pong basahin mga kapatid para kayo po ay pagpalain. At sabi ng Biblia, John chapter 7 verse 38, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ito po mga kapatid ang banal na Espiritu. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng buhay. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Ngunit ito'y sinilita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat si Jesus ay hindi pa po niluluwalhati. So yun mga kapatid, yung mga naglarawan mga kapatid o nagrepresent sa banal na Espiritu ay katulad po mga kapatid ng langis,
Katulad ng isang apoy, katulad po mga kapatid ng kalapati, katulad po mga kapatid ng tubig. Isa po mga kapatid ang kanilang mensahe. Yan po mga kapatid ay patungkol sa banal na espiritu. At isang napaka gandang halimbawa mga kapatid, kung atin pong babasahin ang aklat ng Mateo 25, ito'y patungkol mga kapatid sa 10 dalaga. Kung ating basahin mga kapatid, no? And then Matthew chapter 25, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Okay. And 5 of them were wise and 5 were foolish. Sa verse 3, they that were foolish took their lamps and took no oil with them. So yung mga mangmang mga kapatid, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. So meron silang ilawan mga kapatid. Of course, ito po ay meron pong langis at meron po mga kapatid ilaw. Okay? Sa verse 4 po mga kapatid, sa Tagalog ko na lang po babasahin, ano? Datapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. Verse 5, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangaantok silang lahat at nangakatulog. Sa verse 6, datapat pagkahating gabi ay sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Verse 7, na magkagayo nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. So yung mga kapatid, ano, meron po silang mga baon-baong ilawan mga kapatid. Yung 10 ay yung 5 ay matalino, yung 5 naman ay tinawag ng Biblia na sila ay mga mangmang. Verse 8, at sinabi ng mga mangmang sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Kung ating papansinin mga kapatid, yung salitang nangamamatay, ang ibig sabihin meron po itong sindi. Kanya nga lang po mga kapatid, aandap-andap. Bakit? Dahil wala po silang dinalang langis. Amen? So meron pong sindi, kaya nga lang po mga kapatid, papatay-patay. Amen? Kaya po mga kapatid, datapat sa verse 9, datapat nagsasagot ang mga matalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nang bibili at magsibili kayo ng saganang inyo. Okay, verse 10, tuloy natin mga kapatid. At samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. So ito malungkot na pangyayari mga kapatid sa verse 11. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sa verse 12, sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. So yun ang nakakalungkot mga kapatid, ano? Kaya po, ang ibig sabihin po ito mga kapatid, itong 10 dalagang ito po mga kapatid ay meron pong mga Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo nga po mga kapatid ay inihalin tulad sa langis. Ito rin po mga kapatid ay inihalin tulad sa apoy. Kaya kung ating babalikan kanina mga kapatid, hallelujah, sa unang Thessalonians chapter 5 verse 9, huwag ninyong patayin ang ningas. Kasi po ang Espiritu Santo mga kapatid, ito po ay kinakailangan. Lagi pong nagniningas. Katulad po mga kapatid ng apoy sa loob ng tabernakulo, na hindi po maaari na ang apoy sa loob ng tabernakulo sa panahon ni Moses, ito po ay mamamatay. Hindi po maaari mga kapatid. Ito ay kailangan nagniningas. Sapagkat yan po mga kapatid ay Espiritu Santo mga kapatid. Ito po ay anino sa panahon po ng bayang Israel sa tabernakulo kung saan ginagawa po mga kapatid. Amen, ang paghahandog ng saserdote. Lagi pong may apoy doon mga kapatid kung ating po pag-aaralan ang tabernakulo. Kaya po sa panahon ng Bagong Tipan, yaon po mga napuspos ng banal na espiritu ay iniingatan po ito mga kapatid na hindi po ito mamatay. Sapagkat kapag ito po ay namatay mga kapatid, hindi po Diyos ang may kagagawan, kundi yung taong tumanggap nito, siya po ang may kagagawan kung bakit po namatay ang ningas. Dahil unang-una, kanya po itong pinighati sa pamamagitan po ng paggawa ng kasalanan at ng mga rebellion po mga kapatid.
diyan po napipighati ang banal na espiritu, pero hindi po siya kaagad-agad umaalis. Amen? So mahabang panahon ang ibinibigay ng Panginoon sa isang tao. May mga tao na mga kapatid na minsan lang nagkasala ay hindi na po mga kapatid tumagal pa. Naging sani ng kanilang kamatayang pisikal, naging sani ng kanilang kamatayang espiritual, katulad po mga kapatid ni Esau. Katulad po mga kapatid ni Sapphira at saka ni Ananias, mga kapatid. No? Minsan lang nagkasala, ngunit hindi na po agad mga kapatid binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Pero meron po mga nagkasala na hindi naman agad ng Panginoon pinarusahan. Katulad po ni Haring David. Katulad po mga kapatid ni Abraham. Amen? Praise the Lord. So, kung atin po mga kapatid tatalakayin, sana inyong nasusundan mga kapatid, ano? Hindi po agad-agad umaalis ang banal na espiritu. Base po sa Biblia at base din po mga kapatid sa amin pong mga karanasan. Amen? Pero hindi lahat ay magkakaparehas mga kapatid na karanasan. Sapagkat katulad din na sinabi ko, may nagkasala mga kapatid na ayon po sa pamantayan ng Diyos ay kanya po agad itong hinatulan ng kamatayan. At ang paghatol po niya mga kapatid, katulad po ng kay Ananias at kay Sapphira, ay sa wawasak po mga kapatid ng kanila pong kaluluwa. Sila po sa madaling salita ay wala pong kaligtasan. Ayon po mga kapatid sa pamantayan ng Diyos sa kanilang kasalanang nagawa. Kaya po mga kapatid, kapag ito'y ating pong pinipighati, ay nalulungkot po mga kapatid ang Espiritu Santo. At kung ito'y patuloy at patuloy na ginagawa po ng isang tao mga kapatid, hahantong po ito mga kapatid sa pagpapatay ng ningas. Hindi po Diyos mga kapatid ang gumagawa nito, kundi yung pong tao na puspos na po ng banal na espiritu. Siya po mga kapatid ang responsable kung paano niya po mga kapatid papanatilihing nagniningas ang Espiritu Santo, sapagkat ito mga kapatid ay inihantulad sa apoy, inihantulad sa langis, inihantulad din po mga kapatid sa tubig. So mga kapatid, ang huli mga kapatid ay yung pong tinatawag na after po ng grieving, quenching mga kapatid, ay halos ito na po ang pinakahuli, yung pong malinaw, departing, na nangyari po mga kapatid kay Haring Saul. So departing of the Holy Ghost. Kung ating pong babasahin mga kapatid, hallelujah, sa aklat po ng unang Samuel 16:14. Ito po ang napakalinaw mga kapatid na talata sa Biblia kung paano po ang banal na espiritu ay humiwalay kay Haring Saul. Ito po ang masabi mga kapatid sa 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. So yun po mga kapatid, ano? Yun pong Espiritu Santo na natanggap o pamatnubay po kay Haring Saul ay humiwalay. Nung si Haring Saul po mga kapatid ay nagrebelde sapagkat hindi niya po mga kapatid sinunod ang instruction ng Panginoon. Siya po'y nang hinayang doon po mga kapatid sa mga matataba. Amen? Ito po ang sabi. Ito po ang sabi mga kapatid sa 14. Unang Samuel 16:13. Babasahin ko po mga kapatid, no? Kung paano po mga kapatid ang banal na espiritu ay nagrepresent mga kapatid bilang isang lang. And then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. So yun ba mga kapatid, napakalinaw na magkagay kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinairan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa harapin gayon bumangon si Samuel at napasa Ramah. So yung po mga kapatid langis ay sa panahon ng lumang tipan, ito po mga kapatid ay kumakatawan po sa banal na espiritu. Kaya mga hari po mga kapatid, binubuhusan po mga kapatid ng langis
Yan po mga kapatid ay sumisimbolo sa banal na espiritu na nagpatnubay po, nag-anoint po sa kanilang mga kapatid. At si Haring Saul, nung siya po ay nakagawa ng malaking pagre-rebelde sa Diyos, ay ating pong malinaw na nabasa, humiwalay po mga kapatid ang banal na espiritu kay Haring Saul. Ano po nangyari kay Haring Saul mga kapatid? Namatay na lang po si Haring Saul. Hindi na po mga kapatid natin nabasa sa Biblia. Amen. Na napabuti ang kalagayan po ni Haring Saul. Sapagkat siya po'y iniwanan po ng banal na espiritu. At ano ang aasahan mga kapatid sa isang tao na iniwanan ng banal na espiritu? Wala pong kaligtasan. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang Espiritu Santo po, ito po ay ating pong selyo, ito po ay ating pong tatak. Ephesians chapter 1, verse 13, verse 14. Earnest. Kaya po mga kapatid, dahil ito ay inihilang tulad sa isang apoy na lagi pong nagniningas, huwag po natin itong pipighatiin at huwag po nating papatayin sapagkat ibinigay ng Diyos sa ating mga kamay upang tayo po ang mag-ingat nito. At kapag ito mga kapatid ay hindi po natin naingatan, malinaw po ang sinabi ng Biblia mga kapatid, it will depart. It will depart. Doon mga kapatid sa tao na hindi na po naging kaaya-aya sa paningin po mga kapatid ng Diyos. Kaya po mga kapatid, gaano po, haleluya, naramdaman ni Haring David ang takot nung siya po'y binsang nagkasala ng isang mabigat na kasalanan. Nung siya po'y nahulog mga kapatid sa isang kasalanan, siya po'y nagkaroon ng pagnanasa sa isang babae na hindi po mga kapatid dapat niyang gawin sa ito po mga kapatid, pag-aari ng iba. Siya po'y nagkaroon ng matinding kasalanan sa pamantayan ng Diyos. Ano po ang kanyang ginawa mga kapatid? Kung ating pong babalikan ang kanya pong awit sa aklat po mga kapatid ng Salmo, chapter 51, verse 10, ito po mga kapatid, ganito ang naramdaman ni Haring David. Nung naramdaman niya na napipighati ang Espiritu Santo, sapagkat siya nagkaroon ng isang mabigat na kasalanan, naramdaman niya pa ang matinding kapighatian. Ito po ang sinabi ni Haring David. Create in me, Psalms chapter 51, verse 10. Sana ay ipakita ni Brother Rasha ang versikulo. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold with me thy free spirit. Babasahin ko po mga kapatid sa Tagalog. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Amen? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako ng kusang espiritu. Ito mga kapatid, naramdaman ni David ang matinding kapighatian dahil po sa kasalanan. Naramdaman niya mga kapatid ang matinding kapighatian. Sabi niya, cast me not, huwag mo layasin sa harapan mo, Panginoon, sapagkat siya po'y natindi ng nakadama ng matinding takot. Likhaan mo ko ng isang malinis na puso. Huwag mo akong palayasin sa iyong harapan at huwag mong bawiin. Ito ang pinaka naramdaman ni Haring David. Nakakilakilabot sa kanyang sarili. Huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sapagkat naramdaman ni Haring David. Amen. Ang matinding kapighatian. Naramdaman niya ang matinding kapighatian mga kapatid na parang, amen, hindi niya po kaya mga kapatid ang kalungkutan na kanyang nadama sapagkat nung panahong yun ay naramdaman niya na napipigati po mga kapatid ang espiritu at naramdaman niya ito'y aalis, ito'y iiwanan siya. Panginoon, huwag mong bawiin sa akin ang Espiritu Santo sapagkat sa madaling salita, mga kapatid, kapag hindi na po naging karapat-dapat ang tao mga kapatid ay siya po mga kapatid ay iiwan ng banal na espiritu. Naramdaman po ito na Haring David, siya po yung nagsumamo ng matinding pagsusumamo mga kapatid. Ano po nangyayari mga kapatid? Sa Roma 9:15. Ito po mga kapatid, ang Diyos ay meron pong isang katangian. Ito po sabi ng Biblia. Sa Roma 9 verse 15,
For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya po mga kapatid, may mga tao na bagamat nagkaroon mga kapatid ng malaking problema pagkakasala sa Diyos, at ito mga kapatid ay nakapagpatuloy sa kanyang pananampalataya, katulad po mga kapatid ni Haring David. Bagamat siya nagkaroon ng malaking pagkakasala, ngunit mga kapatid, kanya po mga kapatid itong labis na pinagsisihan. At dahil ang ating Diyos mga kapatid ay puspos ng kahabagan, naaawa po siya mga kapatid doon sa nais niyang kahabagan. Kung ikaw ay nais kahabagan ng Diyos, kakahabagan ka niya at wala pong makakapagpigil, wala pong makakapagtanong sa Panginoon, paano ba siya kinahabagan mo at ako'y hindi? Sapagkat sabi ng Biblia, nahahabag ako sa nais kong kahabagan. Kaya may mga tao mga kapatid na hindi na kinahabagan ng Diyos, wala po tayong magagawa. Katulad po ni Esau, katulad po mga kapatid ni Ananias, katulad po ni Sapphira. So yan po mga kapatid, dapat nating makilala ang mga likas na katangian ng Diyos mga kapatid. Ang isa dyan ay ang pagiging mahabagin. Hindi po sa lahat ng oras ay gusto nating tayo'y kahabagan ng Diyos. Hindi po mga kapatid tayo makakasigurado na kung tayo'y gagawa ng kasalanan, kakahabagan tayo ng Diyos mga kapatid. Sapagkat sabi ng Biblia, ito po ang sabi ng Biblia mga kapatid sa Hebreo, kung ating pababasahin, Hebreo mga kapatid, 6:4, ito po ang sabi ng Biblia, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted, verse 5, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again and to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Okay, napakalinaw dito mga kapatid, no? Babasahin natin sa Tagalog. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Nakatanggap ng Espiritu Santo mga kapatid. Okay? At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos. So nahiwalay mga kapatid. Ang ibig sabihin, iniwanan ng banal na Espiritu. Katulad po mga kapatid ni Haring Saul. Iniwanan ng banal na Espiritu, nahiwalay. Ay hindi na raw po maaari mga kapatid baguhin. At saka nahiwalay ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Kahit magsisi ka pa, hindi po garantiya mga kapatid, nakakahabagan ka pa ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia sa Roma 9:15, ako'y nahabag sa nais kong kahabagan. Kaya matapos ang tao mga kapatid na siya po ay makatanggap ng banal na Espiritu, mapuspos ng banal na Espiritu, at ito mga kapatid ay kanya pong pinighati. Ito'y kanya mga kapatid, hinayaan na mamatay ang ningas nito. Mga kapatid, sabi ng Biblia ay hindi maaaring muling baguhin ng pagsisisi. Hindi po garantiya na, ay magsisisi na lang ako, pagsisisihan ko na lang yung aking kasalanan. Yan po ang ibig sabihin ng talata. Hindi garantiya yung iyong pagsisisi, sapagkat ang sabi ng Biblia, ako'y nahabag sa nais kong kahabagan. Kung hindi ka nakahabagan ng Panginoon, wala ka na po magagawa. Katulad po mga kapatid ni Esau, bagamat pinagsikapan niya siya mga kapatid lumuha, ay hindi na po mga kapatid nakaasumpong pa ng kahabagan sa Diyos. Kaya mga kapatid, ganito po na dapat iingatan ang banal na Espiritu. Hindi po biro-biro mga kapatid na magkaroon ang tao ng banal na Espiritu. Hindi po yan mabibili ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Gaano man karami ang iyong salapi, hindi po kayang bayaran ang banal na Espiritu mga kapatid. Ngunit ito'y ibinigay ng Diyos mga kapatid ng walang bayad sa tao. Kaya kung ito'y ibinigay ng Panginoon mga kapatid ng walang bayad, ito'y atin pong iingatan. Huwag po nating papatayin ang ningas sapagkat nakadepende po ito mga kapatid sa atin. Sapagkat sabi ng Biblia, huwag ninyong papatayin ang ningas. Nasa iyong mga kamay, mga kapatid, kung magpapatuloy ang ningas nito. Sapagkat kung ito mga kapatid, hintulutan mong mamatay. Dahil mga kapatid, doon sa tinatawag na pagkapighati
nasa iyo po mga kapatid ang malaking kakulangan, sa ang malaking ah, pagkukulang. Kaya po mga kapatid, pasintabi, no? Dito sa puntong ito mga kapatid, hindi natin sinasadya, pero atin itong madadaanan. Wala po talagang tinatawag na osas sa Biblia. Wala talagang osas mga kapatid. Once saved, you are always saved. Sapagkat mga kapatid, once na ang isang tao iniwanan ng banal na espiritu, wala na pong kaligtasan dyan mga kapatid. Wala talaga. Kung nakakalungkot man isipin, ano? Kaya, based po mga kapatid sa experience ni Haring David, Panginoon, huwag mong bawiin sa akin ang banal na espiritu. Huwag mong bawiin ang banal na espiritu mga kapatid. Sapagkat naramdaman ni Haring David, grabe ang kanyang matinding kalungkutan noong napipighati pa lamang mga kapatid ang banal na espiritu sa kanyang ginawang kasalanan. Ngunit napakabuti ng Diyos. Siya po'y kinahabagan ng Panginoon mga kapatid. Ayon po sa kanyang mga salita, ang Diyos ay nahahabag sa kanyang nais kahabagan. Wala po tayong nagagawa mga kapatid. Ang kahabagan ng Diyos para po itong lastiko. Amen? Nauunat, na-adjust po siya na-adjust mga kapatid. Pero hanggang humantong doon sa pinaka-limitasyon niya. At ito po mga kapatid ay napuputol. Ganyan po mga kapatid natin dapat kikilalanin ang Diyos. Hindi po natin mga kapatid, amen, aabusuhin ang kanya pong kahabagan. So yan po mga kapatid, no, para sa mga tao na hindi pa po nakakatanggap ng banal na espiritu. I-encourage ko po kayo mga kapatid na inyo pong pagsumikapan ito'y matanggap sa pamamagitan po ng ating itong hihingin na may kasama pong pananampalataya. Ito po, ang tao, hindi siya makakatanggap ng banal na espiritu. Hindi siya mapupuspos ng banal na espiritu kung magpapanggap siya'y may banal na espiritu na. Totoo po yan mga kapatid. Kaya napakarami ko na pong nakilalang tao, mga ngaral. Tuwing akin tinatanong, ay, may Espiritu Santo ka na ba? Oo, may Espiritu Santo na ako. Paano mo natanggap? Sinabi sa akin, may Espiritu Santo na ako eh. Sinabi ng pastor ko, pag tinaas ko, pag umiyak ako, may Espiritu Santo na ako. Amen. Yung mga tao na nagkiklaim na sila'y may Espiritu Santo na bagamat wala pa talaga, yan talaga ang hindi talaga makakatanggap ng Espiritu Santo. Pero kung aaminin mo, pumunta ka sa iyong silid, aminin mo sa iyong sarili, Panginoon, wala talaga akong Espiritu Santo. Nais ko, Panginoon, na ikay matanggap ko. Aminin mo sa iyong puso na wala ka talaga Espiritu Santo at hindi ka maaaring maligtas kung ikay walang Espiritu Santo, sapagkat yan po ay selyo ng atin pong kaligtasan. Hingin mong may pananampalataya, maramdaman mo kapatid, meron pong magkokontrol ng iyong dila. Meron pong magkokontrol ng iyong dila mga kapatid, hanggang sa maranasan mo na magsalita ka ng iba't ibang wika, sapagkat yan po mga kapatid, ang tanda na ikaw ay nakatanggap ng banal na espiritu mga kapatid. Katulad na nangyari sa panahon ng Pentecostes. Kaya mga kapatid, ito'y aking tinatalakay para doon sa mga tao na alam nila mga kapatid ang doktrinang ito, sa mga kasama ko, at para naman doon sa mga hindi pa. Pinatutuhanan po ng banal na kasulatan na ang banal na espiritu mga kapatid ay ito po'y umaalis sa tao kung isa po'y napipighati sa pamamagitan po ng rebelyon ng mga kasalanan. Ito po mga kapatid ay hindi po nagiging kaaya-aya sa kalooban ng Diyos. Ito po'y aalis mga kapatid. Katulad po na nangyari kay Haring Saul. And the Spirit of God departed from King Saul. At nung iniwanan po mga kapatid ng banal na espiritu si Haring Saul, hanggang doon mga kapatid, napariwara na po ang pagiging hari niya. Nabaliwala na po mga kapatid hanggang siya po namatay at wala na pong mabasa sa Biblia. Tiklop na po ang Biblia mga kapatid patungkol kay Haring Saul. Ngunit ang Espiritu Santo ay inilan tulad po mga kapatid sa langis. Na ito'y ibinuhos, ang ibig sabihin pag binuhusan ka ng langis sa panahon ng lumang tipan, ito'y anino, nakatanggap ka mga kapatid ng banal na espiritu bilang isang anino. Amen? At sa panahon naman ng bagong tipan, napakalinaw, sa panahon ng Pentecostes, sila po'y nakatanggap ng Espiritu Santo na mayroong pong tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya po mga kapatid, kaya nga mayroon pong salitang revival. Revival. Nire-revive.
Kaya mga kapatid, pag mayroong mga backslider mga kapatid na nagbabalik loob sa aming iglesia, ay kinakailangan siya ma-revive. Parang yung tao mga kapatid na nahimatay, ni-revive ng doktor mga kapatid, meron mouth-to-mouth resuscitation, meron pa mga kapatid pumping sa dibdib. Ni-revive nila mga kapatid para magbalik po yung buhay. Kaya sa mga gawain, mahalaga po ang revival. Para ma-revive muli yung ating pong espiritu. Yung mga tatamlay-tamlay na pananampalataya, tatamlay-tamlay na kaluluwa, kinakailangan ito po yung ma-revive mga kapatid sa pamamagitan po mga kapatid ng Espiritu Santo. Kaya kung ating pong iingatan ito mga kapatid, huwag po natin pipigatiin, huwag tayong magrebelde sa kalooban ng Diyos, huwag tayong magrebelde sa salita ng Diyos mga kapatid, ay hindi po mga kapatid may pipigati. Amen? At panatilihin po nating nagniningas ang Espiritu Santo para hindi po tayo matulad doon mga kapatid sa 5 dalagang mangmang na kung kailan mga kapatid dumating na po ang kanilang kasintahan, ito pong kasintahang ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ito pong 10 dalagang ito ay ito po mga kapatid yung mga mananampalataya. Na parehas na po sila mga kapatid, may mga Espiritu Santo sapagkat meron silang ilawan, meron silang apoy. Amen? Ngunit ang iba po mga kapatid yung tinawag na mangmang. Kaya po sila naging mangmang dahil hindi po sila nagdala mga kapatid ng langis katulad mga kapatid noong pong mga matatalino. Amen? Doon po sila naging mangmang. Kasi hindi po sila nagdala mga kapatid ng langis. Pero meron po silang Espiritu Santo. Yun nga lang mga kapatid, kung kailan dumating na ang Panginoon, doon pa mga kapatid namatay ang kanila pong mga ilaw. Amen? Ang ibig sabihin, namatay po ang ningas ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, iniwan sila ng Espiritu Santo mga kapatid kung kailan dumating na po ang Panginoong Hesukristo. At doon po mga kapatid, sabi ng Biblia, na ilapat po ang pintuan. Nung sila'y kumakatok, sabi ng Panginoon, kayo'y hindi ko kayo nakikilala. Ano po ang mangyayari doon mga kapatid? Wala pong kaligtasan sapagkat inilapat na po mga kapatid ang pintuan. Kaya ang isang tao mga kapatid na iniwanan ng banal na espiritu, wala po talagang kaligtasan po mga kapatid. Kaya ganito po namin iniingatan mga kapatid ang banal na espiritu sapagkat ito po mga kapatid ang amin pong tanging karamay sa panahon po mga kapatid ng mga pagsubok ng kalungkutan ay meron po mga kapatid banal na espiritu ng mga aliw sapagkat ang mga bagay na ito dito lamang sa lupa. Hanggang doon mga kapatid sa pangako ng Diyos ay wala na po mga pagsubok. Yan po ang trabaho ng Espiritu Santo upang tayo'y aliwin niya. Na bagaman tayo dumaranas mga kapatid ng mga pagsubok, karamdaman, kahirapan sa lupang ito, ay meron pong isang dakilang pag-asa doon sa langit mga kapatid. At ang Espiritu Santo habang ito po'y nagniningas sa isang tao, meron pong katiyakan, kasiguraduhan ng kaligtasan po mga kapatid. Amen? So puri ng Diyos mga kapatid, sa nalalabing oras ay akin po mga kapatid bibigyan ng daan. Kung meron po mga katanungan mga kapatid, ay bibigyan po natin ito ng daan mga kapatid na para sa higit na ikalilinaw. So Brother Rasha, kung meron pong mga tanong ay atin po mga kapatid, akin po bigyan po ng pagkakataon. Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live at nandyan si Sister Emmy Alfonso, syempre kay Apo Logis, nandyan din. At nandyan din si Erds Bern Ascub. Shoutout sa kanya. Yung kay si Althea at yung naka-Japanese. Question dito ay po, bumabalik po ba ang spirito na naggagabay o hindi na? Maraming salamat to. Based on my experience po sa nagtanong, bumabalik po ito. Kasi ano nga po ito mga kapatid, ito ay ibinigay ng Diyos sa isang tao. Kapag ito'y kanyang natanggap, tatahan na po ang Espiritu Santo sa kanya. Kanya lang, kung siya po ay, yun nga, kanya pong pinighati, hanggang sa kakapigati mga kapatid, ito'y namatay, ang ningas, yun po mga kapatid ay wala na pong kaligtasan. Ngunit, meron pong bersikulo sa Roma chapter 9 verse 15. Ako ay nahabag sa nais kong kahabagan. Kung sa panahon na ikaw iniwanan ng banal na espiritu, ay kahabagan na lamang ng Diyos kapatid kung ikay babalikan pa ng banal na espiritu. Sapagkat sa Biblia, meron pong malinaw na nangyari na bagamat sila'y nagsisi ng kanilang kasalanan, ay hindi na po sila kinahabagan. Nakadepende po sa Diyos kung babalikan ka pa niya o kung hindi na. Katulad po ni Ananias at ni Sapphira,
katulad po mga kapatid ni Esau. Pero based on my personal experience mga kapatid, ay naramdaman ko po mga kapatid, sa kawalan ng aking pananampalataya ay iniwanan po ako ng Espiritu Santo. Ngunit, ako po'y nagsumamo sa Diyos ayon sa kahabagan ng Diyos, hindi dahil nagsisi ako ng kasalanan, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos. Alam po, Panginoon, mahabagin ka. Pahintulutan mo nawa, katulad po ni Haring David, restore unto me the joy of thy salvation. Yun po mga kapatid na aking dinalangin. Panginoon, pahintulutan mo nawa minsan pa. Ibalik mo sa akin ang banal na Espiritu. At ano po ang katunayan na ibinalik sa akin ng Espiritu Santo? Yun po mga kapatid, dumaan uli mali sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Doon mga kapatid, muling nagningas ang ilawan, ang apoy ng Espiritu Santo. May tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. So yun po mga kapatid, ito po'y bumabalik kung ikay kakahabagan ng Panginoon. Kung hindi ka nakahabagan ng Panginoon, yan po yung pinaka-trahedya sa lahat ng trahedya. Wala na pong solusyon. Maraming salamat po. Quick question lang bro, follow up doon. Yung naggagabay ba bro, pwede ba siyang pabalik, pawala, pabalik? Kasi maraming nagsasabi gaya ng mga osas na hindi na umaalis pag naselyuhan ka na ba kahit pa nakagawa ka ng kasalanan, hindi pa din umaalis yung Espiritu Santo nga na tinatawag nila. So, pwede bang ganun na sa stand mo na pabalik, paalis? Pwede bang ganun? Yung salita mga kapatid na kahit gumawa ka ng kasalanan ay hindi aalis, that is not biblical doctrine. The osas, hindi ko na tinatalang osas, but osas is not biblical. Kasi based on my personal experience, brother, naranasan ko ako'y iniwanan ng Espiritu Santo. Ano ang patunay na iniwanan ng Espiritu Santo? Hindi na ako napupuspos sa Espiritu Santo. Malaya na akong gumagawa ng kasalanan na nag-back to sinners ako mga kapatid. Hindi na ako namuhay ng banal. Bakit? Iniwanan ako ng Espiritu Santo kasi nakagawa ako ng kasalanan sa Diyos. At dumaan muna sa grieving. Napipigati na napipigati. Hanggang sa tuluyan na pong namatay yung ningas. Sa aking sariling kagagawan. Namatay ang ningas. Pero, minsan akong kinahabagan ng Diyos sapagkat muli kong kinasabikan at kinauhawan katulad ng tubig ang banal na Espiritu. Ito'y ibinalik ng Panginoon. At hindi lamang ako, maging ang ilan namin mga kapatid, ito'y nakaranas ng backsliding. At nung isa mo mga kapatid, kinahabagan ng Diyos, nakabalik sa gawain, ibinalik po ang Espiritu Santo. Kaya yung, kung baga, nakadepende sa kahabagan ng Diyos, Brother Rasha, kung ikay babalikan pa ng Espiritu Santo. Pero hindi garantiya ang pagsisisi mo. Kasi marami nagsisi na hindi na po kinahabagan. So yung Brother Rasha, kaya yung sabi na hindi aalis, once na tinanggap mo, hindi siya aalis basta nagawa mo ang iyong participation. Huwag mong pipigatiin, huwag mong papatayin. Hindi talaga siya aalis. Pero pag pinipigatiin mo, hanggang ito'y namatay, aalis siya. Katulad mga kapatid ni Haring Saul. Letra por letra yan. The Spirit of God departed. Katulad naman sabi ni Haring David, huwag mong bawiin sapagkat binabawi talaga yan mga kapatid. Kung hindi ka nakarapat-dapat sa paningin ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Rasha. Okay, question dito, why did the Spirit depart from Saul? Ayun, napakagandang tanong kasi it's because of rebellion. Nung nangyari po mga kapatid, noong instruction ng Panginoon na lahat ay patayin mo, maging hari, huwag kang manghinayang. Ang naging problema ni Haring Saul, nagkaroon siya ng espiritu ng panghihinayang. At ikalawa niyang kasalanan, natakot siya sa tinig ng bayan. Ang pinakinggan niya yung tinig ng bayan. Hindi niya napakinggan yung tinig ng Diyos. Huwag mong panghinayangan yung hari, patayin mo lahat, pati mga bata. Kasi yung mga kapatid, kaaway ng bayang Israel, simbolo yan mga kapatid sa kasalanan. Kasalanan kasi pagkaaway ng bayang Israel, lahat ng mga bayan yan, anino yan ng kasalanan, kaaway ng Diyos yan. Sa panahon naman ng bagong tipan mga kapatid, kasalanan yan. Lahat, huwag ka magtitira ng kasalanan. Kapag ikaw ay nasa Panginoon na, maliit man na kasalanan, huwag mong ititira. Kaya mga kapatid, yung mga sanggol doon, pinapatay yun, kasi anino yun eh. Kahit sanggol, ibig sabihin, sanggol pa lang, sa panahon ng bagong tipan, maliit na kasalanan pa lang, pinapatay talaga yan. Huwag ka magtitira. Ang nangyari Saul, nagtira siya. Nung pinakamataba, yung hari at saka yung matatabang baka. Sa panahon ng bagong tipan, kasalanan yan.
Nagtira siya mga kapatid ng mga ah, pinapapatay ng Panginoon. Doon siya nagkaroon ng malaking kasalanan. Sinabi na ring Saul ni Propeta Samuel na ang espiritu ng rebellion ay katulad ng espiritu ng pagsisinungaling, pangkukulam. Kaya that is why the Spirit of God departed from King Saul. Kaya nung iniwanan po siya ng banal na espiritu, wala na po kaligtasan mga kapatid. Wala. Kaya nakakalungkot mga kapatid yung kasaysayan ni Haring Saul. Iniwanan ng banal na espiritu. Si Haring David, kamutik ng iwanan. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Restore unto me the joy of the salvation and take not the Holy Spirit from me. Bakit? Naramdaman ni Haring David, aalisin sa kanya ang Espiritu Santo sa matinding kapighatian po mga kapatid. Okay, maraming salamat po muli. Question dito, does David fear losing the Holy Spirit? Yes. Kung ating babasahin mga kapatid, yung Psalms, balikan natin yung Psalms chapter 51, para doon sa nagtatanong. Napakagandang tanong niyan. 51 verse 10. Okay, babasahin natin ha. Cast me not away from thy presence, verse 11, and take not the Holy Spirit from me. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ito'y takot mga kapatid. Nakaramdam siya ng matinding takot. That is why he begged once again to the Lord. Lord, cast me not away from thy presence and take not the Holy Spirit from me. Ito rin mga kapatid yung aking naramdaman. Nung ako po mga kapatid, sa panahon ng aking kabataan sa pananampalataya, pinabayaan ko ang ningas hanggang sa ito'y namatay. Naramdaman ko ang matinding takot. Parang may nabunot talaga sa akin mga kapatid na pinakamahalagang bagay. At nung nawala na yung mga kapatid, pag gumagawa ako ng kasalanan, parang wala na akong takot, wala na akong tali. Pero mga kapatid, hanggat may banal na Espiritu Santo ka, mararamdaman mo mga kapatid ang matinding puwersa ng kapangyarihan. Hindi ka talaga mga kapatid basta-basta makakagawa ng kasalanan. Meron talagang kapangyarihan na kukontrol sa'yo. Ni ultimo sa pagbumura, may pipigil talaga sa bibig mo na huwag kang magbumura. Sapagkat yan ang trabaho ng banal na Espiritu mga kapatid. Kaya kapag yung tanong na si Haring David ay natakot, yes. Ito ang patunay na si Haring David nakaramdam ng matinding takot. Take not the Holy Spirit from me. Nakakatakot po mga kapatid. Higit sa lahat ng nakakatakot, hindi po yung giyera sa Iran, sa Amerika, hindi po. Hindi po yung mga dol, hindi po yung mga sakuna, hindi po yung mga aksidente. Ang nakakatakot sa lahat, ang tao kapag iniwanan ng banal na Espiritu. Yan po ang pinaka-nakakatakot na bagay mga kapatid. Sapagkat impyerno na po ang ano niyan, impyerno na po mga kapatid ang katapat niyan kapag ang tao iniwanan po ng banal na Espiritu. Okay po, maraming salamat. Question pa dito. Galing ito kay Pastor Arnel Alegarbes ng Reformed Presbyterian. Ano ba yung explanation niya sa grieving of the Holy Spirit? Ibig bang sabihin, umaalis pa ang Holy Spirit? Yes, sa grieving, that is why stages of departing of the Holy. This is in the stage of hindi pa totally departing. It is actually grieving. Napipighati siya. So kapag napipighati, parang halimbawa, ikaw meron kang asawa. Hindi na maganda ang inyong pagsasama. Gusto mo siyang makasama ng masaya sana kayo, pero parang hindi mo na siya mahal. Nagkakaroon kayo ng kapigatian. At 1, 2, 3, ilang buwan, ilang taon, ganyan ang nangyayari. Anong nangyayari sa mag-asawa? Naghihiwalay. Kasi bakit? Pigati na yung kanilang pagsasama eh. Ganyan din po mga kapatid ang taong puspos ng banal na Espiritu. Kapag siya'y patuloy at patuloy na gumagawa ng hindi nakaaya-aya sa paningin ng Diyos, ang napipigati yung Espiritu Santo. Yung Diyos yun eh. Napipigati siya. Okay. So kapag patuloy at patuloy siyang napipigati, sabi ng Biblia sa aklat ng Isaiah 63 verse 10, yung rebellion. Ano ba yung rebellion? Ayan. Tahasang pagsuway sa kalooban ng Diyos.
tahasang pagsuway sa salita ng Diyos. So, rebellion yan mga kapatid, na dulot ng matinding kapigatian. Okay, at pagkatapos yan, sa patuloy na napigihati, parang ilaw yan mga kapatid na andap-andap. Yun nangyari sa limang mangmang. Sabi, nangamamatay ang aming mga ilawan. Yun, napipigati yung mga kapatid, di ba? Parang mamamatay na, may konting ilaw pa rin, parang mamamatay na talaga. Napipigati siya. Hanggang tuloy ang mamatay. Quenching mga kapatid. Unang Tesalones 5:19. Kaya sabi ng Biblia, quench not the Holy Spirit. Nasa ating mga kamay ang pagpatay niyan. Wala sa Diyos. Kaya sabi, huwag ninyong papatayin kasi nasa mga kamay mo kung bakit mamamatay. Wala na sa Diyos mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung osas po mga kapatid, ikinalulungkot ko. Wala po talagang osas doctrine mga kapatid. Once saved, you're always saved. Once a person, the Holy Ghost departed from him. No. Yan mga sureball na mga kapatid. Kung siya'y mamatay, na wala pong banal na espiritu, impyerno po mga kapatid. Kung minsan siyang napuspos ng Espiritu Santo at iniwanan ng Espiritu Santo at siya'y namatay, impyerno. Wala pong kaligtasan. Maraming salamat po. Okay, siguro last question. Ito, galing pa din kay Pastor Arnel. Pwede ka ba daw sa debate, bro? Hello? Bro, like? Sa ang tanong ni Pastor Arnel, pwede ba sa debate si Pastor? Pakiulit ba Rasha? Medyo nag-ano yung Hello, signal. hello. Ito, dinig ba? Pakiulit yung tanong. Okay. Pwede ka Sige, ba daw sa debate, sabi ni Pastor Arnel? Arnel, Aligar Besto ng Reform Presbyterian. Patungkol to sa Ah. Holy Spirit or OSAS, I think. Hindi ko alam kung ano. Basta sabi lang niya, pwede ka ba daw sa debate? pwede tayo as an affirmative. Kasi patutunayan ko talaga na ang Espiritu Santo humihiwalay at umaalis. Kapag umalis yan, wala talagang kaligtasan. Affirmative ako. Pwede dyan, Brother Rasha, no? Ako ang tatayong affirmative. Ayan, Kasi para to sa mga gustong malinawan talaga. Kasi ako hindi talaga ako naniniwala sa OSAS, pasintabi na, no, hindi ko naman ito sinasadya. Pero nadaanan ng aking pagtuturo ngayon. So Okay. kung meron tayong nasagasaan, so it is not intentional. It is for pagtalakay lang sa madaling salita. Based on our doctrine, biblical doctrine. Okay, thank you. Siguro, final statement, bro, sa yung topic, bro. Okay, so maraming Brother Rasha, maraming salamat for the third time na binigyan mo ako ng pagkakataon. Ito mga kapatid ay bakit ko ito itinuturo? Kasi gusto kong at least yung mga tao ay magkaroon ng pag-asa. Kung meron man taong hindi naniniwala sa akin, purihin ang Diyos. Pero sa mga taong naniniwala dito, ay nawa ang inyong mga puso ay maihilin tulad sa isang mabuting lupa na nahasikan ng binhi. Sabi ng Biblia, si Apostolos ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig, or Diyos ang nagpapatubo. So hindi ko alam mga kapatid kung sino-sino ang mga tao na naging mabuting lupa ang kanila pong puso sa pamantayan ng Diyos. Ngunit narito po ako mga kapatid, no? Tinuturok ito sa pamamagitan ng mga Biblia at ito'y aking itinuturo sa pamamagitan din po mga kapatid ng karanasan. Biblia plus karanasan ay napakatibay po mga kapatid. Amen. Na pagpapatunay. Sinasamahan po natin ng karanasan sapagkat mahirap magdadadada dito nang hindi mo nararanasan. Kaya maraming iba hanggang dada lang sila pero hindi naman nila nararanasan. So, yun lamang po mga kapatid, huwag kayong magsawa na makinig kung ako po ay may pagkakataon na magturo sa inyo. Ang taong iniwanan po ng banal na espiritu, wala na pong kaligtasan. Kasi ito po mga kapatid ay paghiwalay ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen?
So purihin po mga kapatid ang Panginoon, Diyos ang maluwalhati. Sa oras na ito, hari nawa kayo ay pinagpala. Ito po sa Pastor Lee Katampungan. Bumabati sa inyo mga kapatid ng isang magandang gabi. Ingatan kayo ng Diyos saan man kayo naroon. Pagpalain kayo ng Panginoon yung mga nabuhay, inyong mga karamdaman, pagalingin ng Panginoon mga kapatid, ang inyong mga pagsubok ay bigyan ng Panginoon ng kalutasan ng inyong mga suliranin. Magandang gabi sa inyo lahat. Brother Rasha, magandang gabi rin sa iyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Brother Lek. Mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon at huwag kayong mahiyang magtanong mga kapatid dahil sisikapin pa ni Brother Lek na sagutin pa ang inyong mga question. At syempre, please subscribe yung ating YouTube channel dahil ang mga podcast ni Brother Lek ay makikita nyo din sa ating YouTube channel, Rasha Debates TV. At again mga kapatid, you can, kung gusto nyo magsuri sa pananampalataya na kay Brother Lek, so pwede kayong mag-follow sa kanya at magtanong kung gusto nyong magtanong mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.